Marikina City. Susan? Tuloy tayo dito sa ating servisyon totoo dito sa Block 27, Barangay Tumana sa Marikina City. Ngayon ho, nakikita ho natin dito yung mga volunteers at mga tauhan po ng Marikina City Local Government. Nakatulong ho natin dito sa pagsiservisyon totoo. Pero ito ho, siyempre paalala ho natin sa ating mga kababayan. Ano, ang paglilinis o pagsasaayos ng ating mga bahay ay hindi natin dapat iasa sa ibang tao. No? Itong pinapakita ho natin, example lamang kung paano tayo dapat maging maghahanda, lalong-lalo na ho ngayon na malapit na ang panahon ng tag-ulan, ano? Lalong-lalo na ho dito sa lugar ng Marikina. Yung Barangay Tumana, isa ho sa nakaranas ng matinding pagbaha. Itong nagdaang bagyo, itong si Bebeng na nasa bansa pa rin. Medyo ang ipinag-alala ho nila yung malakas na hangin. Kaya kailangan ay nakakabit mabuti yung ating mga yero, yung ating mga bubong, yung ating mga dinding, ayan, para hindi liliparin ng hangin. So habang hindi po talaga sagaran ng pag-ulan, ano, kailangan habang mainit pa, may mga panahon pa tayo para kumpunihin ang ating mga paligid, yung ating mga bahay, ay gawin na ho natin at huwag nating hintayin pa yung tag-ulan. Ngayon makausap natin yung may-ari nitong bahay na ito, si Ginoong Edgar. Ano, Mang Edgar? Nestor, Mang Nestor po. Mang Nestor, paano ginagawa ninyo paghahanda rito sa inyong sa bahay ho ninyo, especially? Kapag umuulan na po, nandito lang kami sa bahay para kung sakali tumaas, dilikas kami. Ay, ginawa, ito, isa sa yung bahay nyo, isa sa mga kinukumpuni, inaayos ho natin para maging handa sa tag-ulan. May mga ginawa na ba kayong paghahanda rito kung sakaling magkaroon ng palakas na pag-ulan o kaya mga malakas na paghangin? Mayroon po. Yung mga gamit namin po, inakyat namin sa taas. Ay, nilagay na ho ninyo. Yung mga bubong ho ninyo, pinakpukod yun ba? Talagang tiniyak ho ninyo na maganda yung pagkakabit ng inyong mga sawali, ng inyong mga bubong. Opo. Pati mga bintana po sinisira namin kasi kung hindi namin nisira po, yung mga gamit namin, pag lumaki ang tubig, lalabas yun. Pero dahil yung lugar nyo, sabi nyo nga, hindi naman malakas ang alon dito. Parang ang tubig naman parang nasa palanggana lang, ika nga, no? Pero pag tumataas, sumusunod naman ho ba agad kayo sa mga binibigay sa inyong direktiba para kung kailangan mag-evacuate? Oo naman po, sumusunod kami. Pag sinabi kailangan mag-evacuate na dahil tumaas yung tubig, kailangan ang maalis na rin hugad kayo. Tinitingnan po namin kung dapat ba kaming umalis kasi ang iniiwasan po namin pag umalis kami, baka mamaya pagbalik namin yung mga gamit namin wala na dito sa bahay. Baka naman may makasalise sa inyo. Oo. So yun yung pagtatanggal ng mga basura sa mga drainage ninyo, ginagawa ho ba ninyo every day? Oo po, nilalagay namin po sa sako ang mga basura. Ayan. So kahit sabi nga natin, ito may mga ginagawang pag-aayos yung ating mga volunteers. Sabi niyo naman, kayo naman po yung naghahanda rin. Oo naman po. Naniniwala ba kayo na mas maganda ho na handa tayo bago dumating yung mga pag-ulan? Tama yan po, tama yan. Okay. Maraming salamat po si Mang Nestor, isa lang ho sa mga residente dito sa Block 27. So tuloy-tuloy ito. Yung pinapakita ho namin sa inyo, mga example lang kung ano ang dapat ninyong gawin, ano? Para ho maging handa tayo sa pagdating ng tag-ulan. Yung mga nakikita ho ninyo ngayon ay mga volunteers natin, parang karamihan dito sa volunteers natin ay mga babae na naglilinis ho nitong mga kanal, ng mga imburnal, ayan ha, ng mga alulod. Habang yung ito pala yung mga lalaki, yung mga babae sila yung karamihan dito sa naglilinis ng mga kanal dito. Yung mga kalalakihan ho natin ng mga volunteers, sila yung andyan sa mga bubong at nag-aayos para matiyak na maganda ho yung pako ng mga bubong natin, yung ating mga dingding, yung ating mga sawali, hindi ho liliparin. Gaya nito si Bebeng, medyo malakas ho yung hangin. Alam ko may mga kinabahan ho tayo mga kababayan kahapon dahil sa malakas na paghangin. Anyway, tuloy-tuloy ho itong ating servisyon totoo. Tingnan natin kung gaano ho karami yung malilinis ng ating mga volunteers dito bilang bahagi po ng ating servisyo totoo. Mula po rito sa Block Kapag hindi po natin napaghandaan, talagang perwisyong maituturing ang pagbuhos ng ulan. Totoo yan, Mare. Kaya naman, ngayong umaga ko, ibibigyan namin kayo ng mga tips kung paano maisasalba pa ang mga gamit na naulanan o kaya yung nalubog ho sa baha. Ay nako, ito maraming gumawa nito nung naundoy tayo, di ba? Okay, problem number 1.
madalas na nagiging biktima ng baha at lagi nababasa kapag umuulan na yung mga libro. My favorite. So, paano ito maisasalba kung talagang basang-basa? Simple lang ho. Kailangan ito ha, kumuha muna kayo ng paper towel at gamitin ito bilang pampatuyo ng pahina ng inyong libro. Kailangan lamang ho lagyan isa-isa ha, yung mga pahina ng libro at hiyang i-absorb ito ng paper towel, yung tubig ng pahina sa libro ninyo. Pwede rin ho itong gamitin sa mga, syempre nabasang dokumento. Pero isa-isa. Isa-isa. So, painstaking talaga. Kung especially yung mga libro na medyo rare na, ito talagang gagawin mo. You would really make it a point. Pero hindi lang yan ang Precious ating sa'yo. tip Marami pa tayong po pwedeng alternative kung medyo nahihirapan kayo sa isa-isang ganyan. At for sure talaga mahirap na ito. So, tip number 2 po natin, maaari rin gumamit ng diaper. So, ibalot ang libro sa diaper at patungan ng madiin para ma-absorb ang tubig na nasa libro. At pagkatapos, pwede niyong pahanginan sa electric fan. Ito, mag-electric fan tayo yan. At matutuyo na po yan yung mga libro niyo at dokumento. Okay. Tip number 3 naman. Ako, gumamit tayo ng Ziploc. Ito po yun. Resealable plastic bag naman kayo. Ang pwede nyo mong gawin, maaari nyo mong ilagay doon yung nabasang libro sa loob. Parang tayo na maliit na libro. Ayan. Depende na lang syempre sa libro kung gaano kalaki din yung ziplock ninyo, no? There you go. Yan. Pagka nalagay nyo na, ilalagay nyo yan sa loob ng freezer. At sigurado kong matutuyo na yan, ha? Para naman na ma-save natin yung ating mga favorite books na nabasa. Oo nga, sayang yan. At syempre, ito naman, paano naman ang mga nabahang appliances tulad ng plancha, electric fan, pwede pa ba silang pakinabangan? Pwede pa, Mare. Kaya nga laman natin na gumamit ng blower. Yung simpleng pangbuhok natin yun. Oo. Marami So, tayong ang stats. gagawin lang natin, yung mga yung electrical wire po, yun ang ating papatuyuin ng blower. Maging sa laptop, ha? Meron na tayong na-experience dati na ganyan, nalabasa yung kanyang laptop. Blow dry nila ng blow dry, tsagaan lang. At Nabuhay yun na ulit nabuhay yun. na ulit. At yung mga Okay. cellphone, pagka kayo ay may cellphone din at nabasayan, tanggalin nyo yung baterya, i-blow dry nyo rin yun. Ayan, so Alright? dapat talaga ito mga computer nyo, pag nagbabasa. Kaya alam mo, tip actually, pagka umiinom kayo ng tubig, huwag kayo lalapit sa computer nyo. You never know. Sayang naman. Ayan. Yes. So, blower it. That yun. Ayan po ang mga easy does it tips namin para maisalba pa inyong mga gamit, mga nabasa kagamitan, at syempre ang inyong mga dokumento. Sayang din yan. Yes. Give it At saka another lalo life. na kapag may sentimental value ika nga. Ayan mo, talagang magandang sinasalba. Truly. Samantala, ngayon ang puntahan po natin si Drew. Ako na pala. Sa aming pagbabalik mga kasama natin live dito sa unang hirit, ang hinirang na 2011 Ford Supermodel of the World winner, ang Pinay model na si Danica Magpantay. Let's look at that. At mamaya, isi-share niya ang ilang tips para sa aming aspiring supermodels. Kaya ako, naghahanda na sa aking Apple Box. Yan. 4 inches. Kulang pa to guys. Kailangan pa na mas mataas.